ano yung sa ekonomiya dyan, di ba? Inireport ng nakaraan yan, no? Hindi natin Statistika. makuha yung target eh. The lowest economic target ang Magkano yung ating GDP? 4.4. 4.4 lang po. Ito yung buong 2025. Yes po. Yan, sinasabi ko sa inyo. At tapos yung Ano yung original estimate? 5.5. Ang target was 5.5 to 6%. 6. Yes. Opo. Ano kinalabasan? 4.4. Yan. Lethargic. Okay? Ano ibig sabihin? Mahinang-mahina. Bagsak na. May sakit ang ating ekonomiya. Lowest po ito eh. Isipin mo ng target mo 5.5 pagkatapos you will settle for 4.4. Ano ibig sabihin nun? Kaya nagkakaganyan tayo. Tapos gagawa ka ng budget 6.7 trillion. Trillion. Para sa Saan tayo kukuha ngayon para masapatan yun, Sen? Yung utang na naman. ewan ko sa inyo. Ang projected income mo is 1.5 trillion. 5 trillion. 5 trillion. So meron kang deficit na 1.6 to 1.7 trillion. Utang na naman yun. Tapos ito pang sitwasyon. Di wala ata pumapasok ngayon sa atin ng mga foreign direct investment, Sen. Mukhang yun ang problema. Tsaka Wala iba, na. matras din eh. Apektado higit sa kalahati. 50% more ang bagsak ng foreign direct investment. So, hindi mo pa nakikita. Ang ating outstanding debt, Opo. magkano na? 17 trillion na po ata, kung hindi ako nagkakamali. 17.6 trillion. 17, almost 18 trillion na pala. Okay, 17.6 trillion, lumampas ka na doon sa conventional parameter. Anong conventional parameter? Debt to GDP ratio 60%. Ano nangyari? 63.1%. 63 na. Ano ibig sabihin ng 63.1%? Ang pera natin nagagastahin para sa taong ito 63.1% pambayad ng utang. Opo. Less than 30%, 37% ang paggastos mo sa pangkabuhayan. O ano ngayon ang gagawin mo? Kaya ang pera mo sumadsad. Magkano na yung palitan ng pera natin? Mukhang konting-konti na lang ay 1:60 na yata. Oo, ito pa pagkakamali ng tagapagsalita ng Pangulo. Isang babaeng abogada yata. Opo. Ano sabi niya? Ang gusto ni BBM ay huwag pumalo ng 60. Wag, ayaw po nila yan. Vis-a-vis the US dollar, $1. Yes po. Hindi pwede. Alam mo, ang nakakapagtaka doon, polisiya ng ating bansa, ito good policy to Opo. na ang ating exchange rate will always be influenced by market forces, market-driven. Hindi mo sasabihin, parang ibig niya sabihin, in-instruct niya yung central bank, kontrolin mo kasi ang gusto ng Pangulo, mali yun. Wag aabot ng 60, Mali yun. Ito yung mga unusual. Hindi ko malaman kung sila ginagamit nila yung mga isip nila. Hindi mo pwedeng isa publiko yung pagsasalita ng gano'n. Ganun po pala Hindi yun, mo sinasalang-alang yung market forces Kasi yung parity, ito yung ano. Opo. You have to allow our peso to settle its place. Yes po. Kung aabot ng 60-61, talaga Talaga, market forces. yan Otherwise, kapag kinontrol mo, ang mangyayari dyan, sasabihin ng central bank, bibili siya ng ng mga pera na may hina. Para lang wag umabot dun sa 60, ganun ang para kontrolado po nila. Ano yun? Risky po delikado yun. yun dahil yung pera mo, Oho. masasayang. Ba't ka mag-invest doon sa mahina yung... Ito yung pinaka-problema. Yun pala ang epekto nun, ano? So dapat pa hindi pa Sa kalagayan nasabi natin yan. ngayon, si President Marcos, nung siya ay maging presidente, 2022 yata yun, ang utang ng bawat Pilipino, 115,000. Opo. Bawat Pilipino. Pati sanggol. Ba lahat? Opo. 2022. 2025, ang utang na ng bawat Pilipino, 155,000. Nakita mo yung pagkakaiba. Di ba? Ngayon, kahit anong gawin mo, hindi mo mapipigilan yung pagbulusok ng piso mo against the US dollar. Kasi ang unang tatamaan diyan ay yung 17.6 trillion na pagkakautang mo. Opo. Utang nga eh. Karamihan dollar yan eh. Oo. Tapos meron kang budget deficit na 1.6 trillion. Saan mo kukunin yun? So may pressure sa pera natin yun. Di ba? Lalong-lalo na ekonomiya natin, import-dependent. Import-dependent. Tapos ang export mo kakapurit. Totoo. Di ba? Pagkatapos, ito pa ang problema. Dapat hindi natin binenta yung 30 tonelada ng ginto. Oo nga, taas ngayon eh. Ganun pala. Kasi yung ginto mo, parang sa balance sheet mo, walang hindi mo sa pamilya mo. Meron kang alkanse eh. Meron kang kumpiyansa eh. Yes. Kasi meron ka namang savings. Meron pa akong hindi pa binabasag yung aking rito. Yung aking Aking alkansya. alkansya ko rito. May kumpiyansa ka eh. Pati yung mga creditors natin, tinitingnan nyo yung gold reserves mo eh.
Pero kahit may gold reserves ka, pagka medyo inflation mo, tapos saksakan ng dami ng utang mo. Wala din. Pati yung balancing ng gold, tumatagilid eh. Pero binenta mo pa. Isip-isipin mo. At tapos tumaas po yung ginto. Almost 10,000 ngayon. Ang mahirap pa rito, tinatanong ko sila, bakit kayo nagbenta ng 30 tonelada? Ba't di na lang, ba't di na lang 1 tonelada? Hindi na masagot yun. Anong klaseng polisiya na sa panahon ito, 30 tonelada kagad ang ibebenta natin? Wala ba tayong foresight? Anong parameters? Di ba? Ikaw naman kahit na yung palay mo, kung hanggat ka na kailangan ngayon mo muna. Siyempre naman. Teka muna, hintayin ko muna ng ganito. Tumaas yung presyo. Gold ito eh. Lalo na yung gold, Sen. Hindi naman nabubulok to eh. Nung ibinenta, palugi. Yan. Okay, after 1 year, lugi tayo ng 1.2 billion natin, 120 billion, hindi puwentahin natin. Ito yung nangyayari. Ngayon, sasabihin natin ngayon, gusto ng ating Pangulo ay mali na naman ang pagkakaano niya. Maring yun ang gusto ng Pangulo. Ang gusto lang, pero hindi mo dapat i-broadcast yun. Sasabihin na naman ng mga, tatawanan na naman tayo. Ano naman ang Pilipinas? Di ba niya alam Mali pala yung na yung parity, yung relasyon ng pera nila sa ng US dollar magsisecure ng hindi ba? Ano klaseng... Ang akala nila, pogi points yun pala, negative palang epekto nun. Sen, ano? Hindi, salita na kasi ng salita yung babae na yun. Hindi naman niya pinag-iisipan ng kanyang mga... epekto naman. Kagaya rin ni Jay Tariela. Kung puro ganito na lang tayo, salita ka ng salita, hindi mo man lang sinusukat ang consequence na pinagsasabi mo. Tayong nababayubay sa sa paghihirap dito eh. Mula mismo sa Philippine Statistics Authority, maaari ba nating may pakita? Ayan po, ma'am. Yung pinaka nasa leftmost is 2018 to 2019 na first quarter at biglang bumagsak tayo, which is panahon niya ng pandemya. Nagpalit na po ng administrasyon, parang dito na nag-umpisa na pababa na yung trend po, no, at ang pinaka-latest nga is yung nasa pinakakanan, nasa 3 ang paglago ng ating ekonomiya sa last quarter. Kumbaga ang average po for last year ayon dito sa PSA is nasa 4.4%. Tingin nyo po itong ganitong klase ng graph po, ma'am, ganito din yung performance ng iba pang mga syudad? Hindi magandang pangitain itong nakikita natin dun sa chart, no, kasi pabagsak nga yung trend. At parang ako ay nanghihinayan talaga kasi nakikita mo naman ang potential natin. Kaya nating umakyat ng 7% or more, no, sa ating ekonomiya. Kasi bata ang population natin, masipag naman yung mga tao. Kaya lang, walang trabaho. Kasi nga, unang-una, yung dapat na mapunta sa infrastructure, naging ghost project. So, anong trabaho binibigay nun? Wala. Yung investments naman, bumagsak, di ba? So in fact, yung fourth quarter, bumaba na siya ng 7.2% in gross domestic capital formation, which is equivalent to fixed investments, no? This is one of the worst investment numbers I've seen in a long time. So wala ring trabaho dahil dyan. So ang nakikita ko dito, parang talagang outlier tayo sa Asia, no, na yung ibang countries, umaakyat ang ekonomiya nila, tayo bumababa. So, swerte na lang talaga na meron tayong OFWs na nagpapadala ng pera dito sa Pilipinas kasi sila na lang yung nagdadala ng growth eh. Kaya makikita mo medyo okay pa yung services. Tapos at saka medyo nagulat din ako kasi mataas ang exports, no. Maaari siguro dahil murang piso, so nagkakaroon ng incentive yung iba na bumili dito kasi mas mura ang produkto natin compared sa ibang bansa. So, hindi magandang pangitain to kasi nakikita ko next year, or actually this year, 2026 na pala, mas lalala ang sitwasyon kasi kung walang investments, tapos bagsak din ng government spending, paano? Tapos dadami yung maghahanap ng trabaho dahil marami rin graduate ng around this is the third quarter, the second quarter of this year, no? May mga graduates na naman tayo, maghahanap ng trabaho. Kung walang investments, walang expansion ang mga companies, babagsak na naman yan ang ekonomiya kasi yung consumer spending mo ma-affect. Datos mula mismo sa Philippine Statistics Authority. Ang industriya po natin, sinasabi dito, industry declines in fourth quarter, no, ng 2025. Basahin ko lang, industry sector declined year-on-year by 0.9% in the fourth quarter of 2025, bringing the full year growth to 1.5%. Construction
which contracted 7.1% was the main contributor to the industry's decline. Kumbaga, ito ba yung ma'am, ano bang basa nyo rito? Dahil ba Yun nga yung- nagtipid ba tayo? Oo. Yun nga yung sinasabi ko, di ba, na walang construction eh. Sabi nila, oh, may flood control, may ganyan, whatever. Wala, hindi napunta sa projects kasi binulsa. Kaya yung construction mo, bumagsak by 42%. That's a lot. Okay? 42% ang binagsak. So hindi na pupunta sa projects talaga yung pera, kundi maaari din kasi sabi ng secretary, no, sabi niya nagbawas daw ng spending ang government. Tingin ko napilit na silang magbawas, pero yung totoong mga proyekto na dapat ginawa, hindi ginawa. Kaya ganyan bumagsak talaga yung construction. Opo, tsaka balita ko nga din po ma'am na parang binabaan din nila yung kanilang projection po dahil nga dito sa naging output natin sa nakalipas na for the next years natin na target po. Yung target pala yung binaba natin. So, kumbaga parang doon pa lang sinadya nila yon para at least kung ano man yung magiging resulta, baka makalimutan ng mga tao na ito yung ating kung ma-meet ba nila pero mababa yung target. Yung target, oo. Yun nga yung sinasabi ko, ang potential natin 7 to 8%. Kaya pa nga mag 10% yan kung talagang napupunta sa mahusay ang pera, no? Kasi may pera naman, hindi lang nagagastos ng mahusay. So, ibababa nila yung target sa 4%. Mamimit, baka hindi pa mamit yan baka mag 2% lang yung ekonomiya natin. At the rate it's going right now, mahihirapan tayo mag 4% kasi nag 3% na nga yung fourth quarter. Alam mo, ang fourth quarter, normally, mataas yan kasi may holiday spending, mas maraming remittances na pumapasok kasi nagpapadala ng remittances ng pera yung mga OFWs para sa mga paghanda ng mga relatives. So, normally talaga mas mataas ang fourth quarter nag 3% lang So, ano pang may expect natin ngayong first quarter of 2026? And it's still coming from a high base kasi if you look at the first quarter of last year, medyo mataas pa yung growth niya. So, hindi ako talaga not optimistic at this point given the investment and infrastructure condition of the country. Opo, ma'am, balikan ko lang yung graph natin, yung pinakaunang graph natin ay pinakita, ma'am. Kasi yung pre-pandemic, pwede ba nating maipakita mo yan? Bago yung pagbagsak, ma'am, kasi yan yung pandemya na, ma'am Pero bago yung pandemic, nabanggit mga sa previous natin na mga interviews na napagkaitan tayo, no? Sayang yung nung panahon ng pandemic, no? Maganda na yung performance ng Pilipinas. Parang bumalik dapat nga na tayo nasa level na tayo ng sumipa na tayo pero parang bumabalik tayo before pa ba ng pre-pandemic? Alam mo dapat naunahan na natin ang Vietnam Ngayon naunahan na tayo ng Vietnam, 'di ba? Kasi nga yung policy natin paatras kasi nga hindi na-address yung corruption. Kasi grabe yung corruption. Alam mo sa ibang countries may corruption pero yung hindi naman garapal na ngayon may corruption sa atin, hindi pa natutuloy yung projects. Noon, syempre may konting padulas, no? Pero natutuloy yung proyekto. Kaya yung mga investors doon pupunta sa kanila. Dito, pag pumunta yung investor, nagbigay ka na nga, baka hindi pa matuloy yung proyekto mo. Walang certainty sa policy nila. Kaya naalala mo yung nangyari sa Francisco Motors, di ba? Sabi ng Francisco Motors, they were going to invest $1 billion in the Philippines. Pero they had to go to China kasi kata nila naghihintay ng permit, hindi nila makuha. So it's a grave disincentive or great disincentive for investors. Pag yung red tape mo, maraming red tape at saka maraming padulas, no? So it's going to be very expensive for investors yung pagpasok nila, yung initial cost of doing business. Opo, nabanggit nyo nga yung sa recent lang napahayag ng Francisco Motors na sinasabing $1 billion para sa Philippine Ecozone Project. Delay nga. Parang nakikita niya sa China na lang at sa Estados Unidos. Baka kasi walang makurap kaya siguro hindi na napagbigyan. At tingnan mo naman yung implication yan. Ilang trabaho ang nawala dahil hindi pumasok yung investment dito. Sana, di ba, nabigyan ng trabaho yung mga Pilipino. Dito lang nabigyan ng trabaho kasi wala na yung investor At maraming ganyang companies na nata-turn off sa corruption dito.